Isang napakagandang araw mga ka-HK at welcome sa aming tahanan at kusina dito sa DILG Central Luzon. Ako po si Gian Pangilinan. At ako naman po si Jairo Sinian at samahan po ninyo kaming muli dito sa ikalawang episode ng Kainan Kwentuhan dito lamang sa Hapag Kaalaman. Ngayong episode na ito, for sure, ay marami na namang matututunan ang ating mga ka-HK mula sa ating mga bisita. At syempre, sigurado ako matatakam at ma-excite din kayo sa aming inihandang something exotic, no, para sa ating mga bisita. Pero Jai, bago tayo magpatuloy, for the benefit of our first-time viewers, ano nga ba ang Hapag Kaalaman? So basically, ang Hapag Kaalaman ay isang segment ng DILG Central Luzon kung saan natin pag-uusapan, no, yung iba't ibang mga balita, usapin at iba't ibang mga trending topics dito sa reyon. At bawat episode din ay meron tayong makakapanayam upang magbahagi ng kanilang knowledge and expertise at para din mapalawak ang kaalaman ng ating mga ka-HK. At para sa ating episode ngayon, pag-uusapan natin ang youth empowerment at kung ano-ano nga ba yung mga partisipasyon ng ating kabataan sa lokal na pamamahala. At aalamin din natin, Jai, kung saang mga areas sila maaring makibahagi at kung ano-ano nga ba ang kanilang mga tungkulin. So in this episode, we would like to show that we all have a role to play in our society. Whether it be big or small, no? Bata ka man, matanda, lalaki or babae, lahat tayo ay merong maiaambag sa ating lipunan. Yes, that is right, Jai. At kapag pinagsama-sama ang mga ito, ay malaki ang impact nito sa ating bansa at lalo na po sa Central Luzon. Pero syempre, Gino, hindi naman natin dito tatawagin Hapag Kaalaman kung hindi tayo kakain. Kaya ngayong araw, no, from the sisig sa ating first episode, our gastronomic and culinary adventure continues. So sa ating mga ka-HK, sabi nga namin ang ating iahain for today is something unique and something exotic. Yes. Actually, hindi ko alam, Jai, kung may excite ba ako o matatakot ako nung sabihin mong exotic food. But to make that more exciting, ay sasabahan po tayo ng ating mga resource speakers for this episode. So we have LGO06, Mark Jason Veran, the DILG officer po of the City of San Fernando, Pampanga. And of course, Mr. Zab Jimenez, the President of the Youth Activating Youth. Ayan, magandang araw po. Hello po mga sirs, and good afternoon po. Welcome po sa aming episode sa Hapag Kaalaman. Thank you po for accepting our invitation. Thank you po, thank you po. Ready na po ba kayo for this episode? At ready na po ba kayong matikman ng ating featured food? Ready for the episode. Episode lang po. So mga sirs and mga ka-HK, ang ating featured food for this episode ay isang sikat na Kapampangan delicacy. So, pwede ko lang po. Our featured food is kamaru, or to be specific po, adobong kamaru. Natikman mo na ba ito, G? Actually, hindi pa, Jai. Kaya naghalo talaga yung kaba. Saka yung excitement ko kung ano nga ba yung lasa nitong adobong kamaru. Ikaw ba? Ako, to be honest, first time ko rin itong matitikman kaya tinakabahan din ako. Kayo po ba mga sirs? Di ko pa natikman yung kamar. Ayan, sir, perfect. So ito na po yung pagkakataon ninyo para matikman itong famous Kapampangan delicacy. Yes, and ready po kami ng plates. And of course, water. Para po kung hindi naman po masyado magustuhan yung texture, ay damihan na lang po natin yung pag-inom natin ng tubig. Ready na po ba? Bahala na po. Ayan, sir. For our food I'll taste. do the honor, sir. Yan. Yung kamaru, Jai, it's a linsek, no? Yan. And yan, actually, flavored na po siya niya dahil adobo po itong kamaru. Yung iba po, pina-fry nila itong pagkain na ito. Okay? Let's do the taste test. Jai, go do the honors. Pwede kamatis ko yung tinataste ko. Pwede po siyang isama. Ay, sasama. Apo. Para hindi po Huwag mo lang tingnan, sir. Ako. Ready na po ba? Ready na po ang ating mga spoon? Okay. 1, 2, 3, go! How was it? Jai, ikaw. How was the taste and the texture of the adobong kamaru? Actually, yung idea na insect yung kinakain mo, yun lang siguro may weird. Pero yung, when it comes to the taste, masarap siya. Lasa talaga siyang yun nga, adobo. Balitam-nam. Ito mag-water muna ako. Okay, how about Sir Jason?
Siguro no, dahil likas talaga sa mga Kapampangan na magaling magluto. So, lahat naman ng mga expected na flavor sa isang adobo ay natikman natin. However, yun lang, yung crunchiness ng isang insect, yung medyo nakaka-bother sa umpisa. Pero if you've come to love the culture of Kapampangan, sigurado naman na magugustuhan ito ng ating mga viewers. Sir Sam? Actually, huwag mo lang isipin na insect. Yes, ako. Ano naman, masarap naman. Lalo na adobo naman yung flavor. So, yun lang. Huwag mo lang isipin na masarap yung kinakain mo. Okay. So, ang ating mga ka-HK naman po, we want to know your comments po, no? Para i-share nyo po sa amin kung ano ba yung insight niyo about this adobong Camaro. So, just post or comment nyo lang po dito sa ating Facebook live stream using the hashtag HKYouthNick para ma-feature naman po namin kayo sa susunod naming episode. Ayan. And of course, you have to add more spice dito sa ating second episode. No? Gusto rin namin i-take yung opportunity ito mga sir na isa lang po kayo sa isang fast talk. Okay lang po ba yun, sir? Okay lang po. Game. Ayan. So, let's start with Sir Jason. Okay, sige, sir. So, sir, Facebook or Instagram? Instagram. Revisiting the past or predicting the future? Predicting the future. Coffee or tea? Tea. To give or to receive? To give. Who is your leadership icon? Denny Robredo. What is your favorite place in Central Luzon? San Fernando. Kung dessert ka, anong dessert ka? Tartan. Kapag sinabing Jason, ano ang unang papasok sa isip ng mga tao? Masunurin. Sunurin. Complete a sentence, sir. Ang kabataan. Ay dapat pag-asa ng bayan. Complete a sentence again, sir. 10 years from now, I see myself. Still serving the public. Last question, sir. Complete the sentence. 10 years from now, I see the world. I see the world a better place para sa ating mga kabataan. Wow! Thank you so much, Sir Jason. Ready na po ba si Sir Sam? Ready. For the Okay, sir. So, first question, Facebook or Instagram? Facebook. Revisiting the past or predicting the future? Revisiting the past. Coffee or tea? Tea. To give or to receive? To give. Who is your leadership icon? Same. Okay. What is your favorite place in Central Luzon? Siyempre San Fernando. San Okay. Fernando tayo. Kung dessert ka, anong dessert ka? Siguro ice cream. Oh, kapag sinabing Sir Sab, ano po yung unang papasok sa isip ng mga tao? I think yung ultimate frisbee. Oh! Okay, complete the sentence. Ang kabataan? Ang pag-asa ng bayan. Yes. And complete the sentence in 10 years from now, I see myself. Maybe doing more projects for the youth in San Fernando and maybe even beyond San Fernando. Okay. And last 10 years from now, I see the world. Also as a better place, especially with our youth, helping for that to happen. Okay. That was fun, Jai. Yes, thank you so much, Sir Zab and Sir Jason, for sharing your answers sa ating mga ka-HK. So, umpisa pa lamang ito, no, G, and mamaya, marami na po tayong matututunan at mapag-uusapan together with our guest speakers. Yes, and kaya naman, para bigyan po tayo ng pasilip kung ano ba ang ating mapag-uusapan ngayong episode na ito, ay panoorin muna natin ito. Tayong mga kabataang Pilipino ay nagbibigay diin na tayong lahat ay dapat may maginawa at makataong pamumuhay. Tayong mga kabataang Pilipino ang magtataguyod para sa inklusibo at pangkalahatang oportunidad sa trabaho upang maisulong ang unti-unting pagbangon ng ating ekonomiya. Tayong mga kabataang Pilipino ay nangangako na ipagtatanggol ang karapatan sa epektibo, sapat at pantay na edukasyon para sa lahat. Tayong mga kabataang Pilipino ay tumutulong bumuo ng mga komunidad na nagbabawas ng mga sakuna at panganib sa klima at nagbibigay halaga sa ating inang bayan. Tayong mga kabataang Pilipino ay nagsisikap na makamit ng isang mundong kinikilala ang pangkalahatang pangangalaga ng kalusugan bilang karapatang panlahat. Tayong mga kabataang Pilipino ay nagpapahalaga sa maunlad at mayabong na likas na yaman na binubuo ng iba't ibang uri ng hayop at halang.
Tayong mga kabataang Pilipino ay gumaganap ng mahalagang papel sa sama-samang pangangalaga ng mga karagatan at iba pang anyong tubig, maging ang mga may buhay na naninirahan dito. Tayong mga kabataang Pilipino ay handa sa mga makabagong uri ng enerhiya at nagsusulong ng pagtaliwas sa mga bagay o gawain na patuloy na nakakasira sa ating kalikasan. Mahal naming inang bayan, sa kahit anong pagsubok, sa anumang kalamidad o unos, bagyo man o pandemya, kahit sa mga panahong bukas ay di mapagtanto, ikaw pa rin ang pipiliin araw-araw. Kahit minsan masakit, kahit minsan nakakaubos, kahit minsan nakakagalit, kahit minsan ay mapait. Laging tatanawin ang umaga na puno ng pag-asa. Nagmamahal ang kabataang Pilipino. Babalik po tayo sa ating second episode ng Hapag Kaalaman. Maraming salamat po sa mga nag-share ng kanilang insights and comments about the youth empowerment. Jai? So, kayo sir, no? Total, napag-usapan naman po natin kanina dun sa ating mga survey sa ating mga kasamahan on youth empowerment. And napag-usapan naman po natin yun. No? So, it has always been said that the youth, no, yung ating mga kabataan, are the strongest drivers po ng ating political or social or economic drivers, no? Especially po yung ating mga millennials. They're very opinionated, very vocal about their opinions. Pero in the same way, sir, no, parang ngayon, napapansin din po natin na they have become a bit apathetic sa mga social issues na nakikita natin. So, sirs, what do you think po are the reasons behind this? No? Yung pong loss of interest nila or lack of support sa government? Who to start? Ako muna, sige. Siguro for us to say na medyo apathetic yung ating mga kabataan in terms of social issues, I think kasi una-una they lack awareness in terms of ano ba magiging epekto nila nito sa atin. So sa media nga, para meron tayong communication theory na more engaged or more interested ang isang tao kapag mayroong proximity sa kanila, mayroong danger or threat sa kanilang buhay, or any eventual effect sa kanila. So siguro medyo sheltered yung ating mga kabataan ngayon. That's why hindi sila masyadong nakikipag-alam or nakikipag-interact or participate in terms of social issues. So siguro dapat mas maitaas natin yung awareness nila, hindi lang sa awareness but also in terms of availment, participation nila sa mga social issues na ito. So kumbaga sir, parang di po sila aware sa mga possible avenues kung saan sila pwede mag-participate. And effects dun sa kanila. Yes sir, opo, tama. How about you sir, Zab? Ako naman sa akin, tingin ko, kasi kung minsan tinatanong ko din yung mga youth na nakaka-encounter ko. Yes sir. Kung gaano sila ka-active in their community. Yung iba sa kanila sinasabi naman, masyado ng maraming ginagawa. Yung time, kasi maraming gawain sa eskwelahan, maraming gawain sa bahay. Hindi sila interesado, kundi siguro mabigyan pa ng oras, mabigyan ng panahon na baka sakali siguro masama yan sa school requirements or baka it's a school activity sa DepEd o kaya sa CHED, no? Like in NSTP. Baka pag may ganong pagkakataon, yung mga youth mas lalong gaganahan din na sumali sa mga ganyan mga gawain. Sir, given these realities po, itong mga problems na nakikita natin, ano po sa palagay niyo mga possible interventions naman na gawin po ng government or probably po mga private sectors para po mahikayat or to bring back yun nga pong lost interest ng mga kabataan to participate again sa government or sa civic participation? Yes. Una-una, dapat merong self-identity yung mga kabataan. It's very different kasi na available yung platform, maganda yung design ng program, available yung mga avenues na yan, pero mamaya yung sense of identity ng isang kabataan to participate really in these platforms ay baka doon nagkakaroon ng kulang sa input. Kaya sabi ni Sir Zab, maaaring maganda na maisama ito sa curriculum natin or magkaroon tayo ng more engaging na mga platforms na kung saan, kasi we've been doing this for the last
how many years, how many decades. Pero ano kayang difference, bakit hindi kaya totally 100% nagfa-fly itong mga ganitong avenue? So kailangan siguro more input in terms of building the self-esteem ng mga kabataan natin, in terms of giving them the resources na kailangan nila para makapag-participate sila, and syempre giving them the proper avenue kung saan mas magiging effective sila sa tingin nila, mas magiging efficient sila in terms of providing the services or availing the services for community building. What's your name? Well, ang sa akin naman, meron akong nabasang study before about youth. In saying kung bakit daw wala ng dreams yung mga kabataan. And if I remember correctly, merong 5 items na lumabas doon. And one is this need for parang conversation, this lack of conversation, this lack of having role models. Tapos limited, sabi nga na Sir Jason, no? Limited resources, limited opportunities are some of the factors. So kung titingnan natin yung resulta ng study na yun, at sa amin dun sa organization namin na Youth Activating Youth, talagang conversation is number one. It's the most important for us. Yung talagang puntahan ninyo, kausapin ninyo yung mga kabataan. Kasi marami silang ideya marami silang personal experiences na pwede talagang panghugutan, no, ng mga tunay na pangangailangan ng kabataan. Hindi pwedeng iniisip lang natin na baka ito yung kailangan nila. Dahil naging bata din ako, ito siguro yung kailangan nila. Pero tingin ko ang mas maganda dyan yung mag-usap lang tayo. Hindi kailangan formal. Pwedeng simpleng, hangout lang kayo or puntahan nyo lang sila after school, makausap lang nila. Pakipagkwentuhan lang kayo na doon malalaman ninyo talaga kung ano talaga yung pangangailangan. And I think pag ginawa yun, talagang mas maganda yung programa na magagawa. Talagang, tutugunan talaga yung tunay na concern ng kabataan at hindi lang yung tingin natin yun yung solusyon dun sa mga problema. So we're saying, sir, talaga, communication is the key, no? And information dissemination doon sa mga bata. Kasi sabi nga po ni Sir Jason, na dapat alam muna nila yung self-identity nila, where they belong. Kasi may mga iba po talagang kabataan na nahihiya sila kasi na mag-reach out. Kahit SK yan, na meron na dun sa barangay nila, parang minsan they don't use their voice na sabihin kung ano ba yung needs nila. And that, I think, is the best part na pwedeng gawin ng ating department, DILG, and of course, the youth organizations, na mag-reach out tayo dun sa mga kabataan. Let's communicate with them, na hindi lang tayo basta magpa-plan based on what we know, but also dapat kung ano ba talaga yung gusto nila. Yes, kasi when you talk about programs, projects, meron talaga, there are existing programs, but the problem is di nakakarating doon sa mga target nating audience, target nating mga youth, no? They have available resources, pero hindi nila alam paano sila mag-reach out, paano sila magtatap. Kaya tama nga, Sir, number advocacy and communication, no? So, napakaganda ng usapan natin, no, for our first topic, no? Pero ngayon, no, bago tayo magpatuloy sa ating usapin at para mas palawakin pa natin yung ating knowledge, no, sa iba't ibang aspect of local governance, panoorin natin itong inihanda naming video when it comes to the different flag protocols. So, let us all watch this. Alinsunod sa RA 8491 o ang Flag and Heraldry Code of the Philippines, ipinagdiwang noong May 28 hanggang June 12 ang Flag Days kung saan hinihikayat ang lahat upang itampok ang ating bandilas sa lahat ng mga gusali at kabahayan. Nakakalungkot lamang isipin na madami din sa ating mga kababayan ay nakalimutan na ang wastong paggalang sa ating watawat at maging sa pambansang awit natin na lupang hinirang. Kaya't gusto naming paalalahanan ang lahat. Narito ang ilan sa mga bagay na dapat nating gawin bilang paggalang sa ating bayan. Lahat ng opisina ng gobyerno at mga educational institutions ay dapat magsagawa ng flag raising ceremony tuwing Lunes na umaga at flag lowering ceremony naman tuwing Biyernes ng hapon. Kapag ang lupang hinirang ay pinatugtog sa isang pampublikong kaganapan, ang lahat ay dapat sumabay sa pag-awit nito. Ang hindi pag-awit ay salungat sa nais ng batas na malinaw na sinasabing the singing of the Philippine National Anthem must be done with fervor. Ibig sabihin, dapat masigla at may emosyon.
Sa unang nota ng lupang hinirang, lahat ay dapat ilagay ang kanang palad sa kaliwang dibdib. Dapat ihubad ang mga sombrero at ang mga pulis at sundalo at iba pang uniformed personnel ay dapat magbigay ng angkop na saludo. Tanong, dapat pa din bang ilagay ang palad sa dibdib kung walang nakadisplay na flag? Ang sagot po dyan ay opo. Walang kahit anong probisyon sa batas ang nagsasabing maaaring hindi na gawin ang angkop na paggalang at saludo sa pambansang awit kung walang watawat sa lugar. Isa ang wastong paggalang sa watawat at pambansang awit sa mga pinakamadaling paraan upang maipakita natin ang pagmamahal sa ating bayan. Kaya't muli naming pinapaalalahanan ang lahat, mahalin natin ang Pilipinas at ipakita nating disiplinado at tumatalima sa batas ang bawat Pilipino. So and now we are back dito sa ating programa and hopefully po huwag nating kakalimutan yung mga flag protocols para maipakita natin yung ating pagmamahal hindi lamang sa ating watawat pero pati na rin sa ating bansa. And alam naman po natin ngayon na we're living in this digital age and the social media platforms are very powerful tools when it comes lalo na sa mga youth po. So paano po sa tingin po natin, paano po nakakatulong yung social media platforms like Facebook, Twitter, TikTok sa pag-empower ng mga kabataan? Sir Jason. Una-una, yung mga social media platforms na to, pwede natin silang ihalin tulad sa isang kutsilyo. It can make or break ang isang kabataan, di ba? Paring kung ang influence na nakuha niya from the social media platforms helps build him or her a healthy environment na ito yung sense of responsibility niya, ito yung sense of identity niya, ito yung mga dapat niya na itutulong sa community, maaaring ang social media platform ay makakatulong sa kanya. Pero if ang isang social media platform, lalo na ang social media, it works on algorithm, di ba? Kung ang kanyang lagi napapanood ay merong mga fake news or merong disinformation or nagkakaroon ng sense of distortion of reality, maaaring ma-misalign yung isang pagkahubog ng isipin, thought process, and identity ng isang kabataan. So, napakahalaga ng social media platform talaga for building a sense of identity ng isang kabataan. Yeah. Sa akin naman, yung social media platforms, technically neutral sila eh. Parang these are just tools. So nasa tao talaga kung paano siya gagamitin, whether it is for good or for bad. Yeah. Pero siguro dahil especially with our youth influencers, I think may greater responsibility for them to actually use it for good. Diba? Kasi nga, sabi ni Sir, minsan kung laging yun yung nakikita ng mga kabataan, ang iniisip nila yun yung ganun dapat sila. Ganun dapat sila. So I think it's more of pag-usapan natin yung youth influencers, kailangan mas malaki yung responsibilidad nila na to actually share, what is good, to share what is right, what is correct. And also maybe share their advocacies. I think kailangan simulan siguro doon na hindi lang yung puro superficial content, di ba? Importante naman din yan, di ba? Pero yung how you look, how you sound, but also what message are you actually sharing? No? So siguro sana yung kabataan na influencers, mas gamitin pa nila yung platform na yun, to share better advocacies para mahikayat nga yung mga kabataan na cool din naman pala, 'di ba, maging part ng community or 'di ba, masaya din naman pala na maging bahagi ng mga certain advocacies na nakakatulong sa kapwa-kabataan or kahit sa bayan natin at sa Pilipinas. Yes, sir. So nasabi niyo nga po parang yung sinasabi kang selfie culture, yung parang sa social media we're trying to portray someone na sa the way we eat, yung mga pinupuntahan nating places, the way we dress up, yung mga image na pinaportray sa social media, sometimes far from the reality, yung sinasabi nga kung parang selfie culture na ngayon yung mga millennials and Gen Zs. So what are your thoughts on this, sir? Yung ating tinatawag na parang selfie culture? Syempre, sabi nga natin, we are the people who
kung ano yung nakasurround sa atin ng mga tao, Yes. yun yung nagiging sa atin, nagiging reflection natin. Pero in this digital age, syempre who we follow, yun din yung nagiging portrayal natin, di ba? We shape our dreams, our aspirations, or our goals, depende dun sa tao na who we look forward to, di ba? So, tama naman, sabi nga ni Sir Zab, this culture might be good or bad and it's a neutral tool, ganyan. So, dapat talaga, sabi nga ni Sir Zab, is mas may sense of responsibility yung mga public figures. In sense na, marami kasi silang following They can make or break a community based dun sa nila. So, napapansin din natin na pag nag-hit ang isang entertaining na isang material, yun yung gagawin ng lahat ng influencers. So parang dapat sila mismo, they make a following of themselves, di ba? Kasi pag nag-hit ito, gagawin din ng isang influencer. Pag ito ay nag-miss naman, iiwasan lang itong influencer. It's very rarely na makikita natin na nag-hit ng 2 million plus views ang isang advocacy material na which might sound boring sa ating mga kabataan sa ngayon. So dapat talaga ang selfie culture should be reflected doon sa mga may boses at merong following. Sa akin naman, 'di ba, dahil nga yung selfie culture is about me, 'di ba, or I. And technically lahat naman tayo we influence the people who we are friends with online, 'di ba? Yung mga kahit naman kaibigan lang na kapamilya natin. We're still sharing a message. No? So tingin ko naman ang sa akin, going back to the previous comment ko about yung conversation, what you're actually saying is already a conversation piece. Diba? Kung sino ako, anong ginagawa ko, ano yung mga advocacy ko. So siguro dapat lang na sana when we post something, parang it's of a particular purpose or it's to send a particular good positive message. Tapos kasi, di ba, pag maraming likes, ibig sabihin, parang merong nag-a-agree sa'yo So, ibig sabihin, para kayo nag-usap na nagkasundo kayo na, oo nga, totoo, or gusto ko yung sinasabi mo kasi like mo, di ba? And then, from there, I'm thinking, dahil it's always I, but if you put all of the selfies together, di ba, meron ding groupie, di ba? So, I think what's good is we group everyone together with similar advocacies or likeness, di ba, interests. Para talagang may boses, magkakaroon ng mas malaking boses yung kabataan pagdating dun sa mga ganung mga kung ano-anong mga advokasya na pwede nilang gawin. Okay po. So ngayon po kasi talaga, yung nilo-look up na ng mga kabataan na public figures, hindi na yung mga artista lang, hindi lang yung mga reporters lang, the journalists, but yung mga social media influencers na po talaga. What can we advise kaya yung ating mga kabataan on how do we balance? Kung ano ba yung mga dapat natin tingnan, ano ba yung mga dapat natin na ginagaya or iniidolo when it comes to social media influencers? I think it's always a balance di ba? Sa kahit ano namang ginagawa natin, hindi naman pwede laging trabaho, hindi naman laging pwedeng puro laro, no? Kailangan balansehin. Pero I think because of yung mga algorithms nga na nangyayari, alam mo na kung ano yung lumalabas kasi yun yung mga tinitingnan mo di ba? So tingin ko mas maganda kung talagang maging siguro mas maging critical tayo kung ano yung pinapanood natin. If it's pure entertainment, okay lang naman yun, di ba? May mga sumasayaw, magaling lang sila sumayaw, and you like the music, that's fine di ba? Pero kung yung pinapanood mo na medyo nakaka-apekto na kung paano ka nag-iisip or kung paano yung tingin mo na ngayon kunyari sa gobyerno or tingin mo sa mga serbisyo ng mga kumpanya, gano'n, then maybe you should swipe mo na, di ba? Kasi alam mo naman na hindi yun nakakatulong. Para eventually, kung ano yung exposure mo with all of the feeds, di ba? They're always good, fun, clean entertainment. Di ba? Yes. Sir Jason. Actually, very same with Sir Zab. Kasi ang responsibility, we cannot always put them sa influencers, di ba? Kasi it's their kumbaga bread and butter nila yun. So kung saan sila nag-hit, talagang dun sila mag-exploit, no?
Pero sa atin naman bilang mga kabataan na tayo naman na consumers, syempre we also have to be responsible consumers of information, di ba? So sabihin na natin na ang KJ naman parang puro historical channel lang yung mga ina-follow ko. Hindi, syempre we use certain tools minsan for other purpose din, di ba? So, social media, pwede naman siya for entertainment, yun nga. So, we follow yung mga nakakatuwa para sa atin. Pero, dapat hindi natin siya ina-assimilate sa pang-araw-araw natin na buhay. Yung ginagawa natin siyang identity na ito yung gusto kong maging, ito yung what's really interesting para sa akin. Meron naman na interesting para sa iyo that could help also build your character, your skills, na magagamit mo siya in the future. So, always be responsible to yourself, diba? Self-love din, diba? Self-love mo na tinatanggal mo yung mga harmful effects ng isang tool na hindi mo naman dapat ina-absorb in the first place. So dapat meron kang discernment in terms of which to absorb at saka which to just, tingin, swipe, ganyan. Very Tinder, diba? Swipe left mo na yung mga hindi mo nagugustuhan. Yun nga po, as much as we are enjoying yung mga videos, yung mga memes, dapat we should use social media very responsibly, no? So yun nga po, sir, moving on sa ating next topic, from the selfie culture, no? Since yun nga po mga Gen Zs, mga millennial, they're very opinionated, very vocal sa mga sinasabi nila about politics and different issues, no? Social and economic issues. May naman, sir, naging way din po yung social media para mag-rise yung cancel culture. Sir, your thoughts on this naman po? The cancel culture, pag meron kang something na hindi mo ina-agree, parang extra to sa akin. This person or this platform does not exist sa akin. I think that's also appropriate when used properly, di ba? Pwede natin i-cancel yung mga sites na nagpo-proliferate ng misinformation or disinformation kasi magkaibang bagay yun. So, okay naman ang cancel culture. Sa buhay naman natin, we also cancel mga certain na bagay, di ba? Halimbawa, kung ikaw ay bawal ka sa ganitong type of food, parang ganyan, it harms your health, di ba? So, dapat talaga i-cancel mo siya. So, pero hindi mo dapat ginagamit yung cancel culture just for the sake of na eto kasi yung ayaw ng marami, di ba? Eto kasi yung hindi trending, kaya ika-cancel natin to just because na we can make or break a celebrity or an influencer. So dapat it all boils down to being responsible, And also, syempre, opinionated tayo and we can easily post something endorsing or disapproving itong tao na to. Dapat maging responsible tayo kasi these people are merely having their jobs din dahil doon sa isang project or collaboration, or maaari din naman na ito kasi yung paniniwala nila. So our opinion doesn't make the other's opinion wrong. Pero syempre, information and truthfulness is always absolute. Yes, sir. I think I agree kay Sir, Hindi ka lang basta-basta magka-cancel or aayaw sa kung ano-anong mga bagay. Pero i-connect ko sa sinabi ko kanina about conversation. I think in everything that we do, we have to converse and we have to understand each other. Kasi kung wala tayong pagkakaintindihan at ika-cancel lang kita, di ba? Medyo hindi tama din yun eh. Kasi kailangan kong intindihin saan ka nang gagaling, ano yung pagkakaintindi ko dun sa sinasabi mo. Before tayo mag-decide whether we do not like something or we like something or if we should cancel something or not cancel something. So sa akin, babalik ako doon. I think kailangan natin ng pagkakaintindihan, kailangan natin mag-usap para talagang magkaintindihan. Para mas ma-enjoy pa po natin ang ating second episode ng HK, ay isi-share ng ating mga kabataan ang kanilang mga comments sa naganap na taste test ng ating featured food, which is the adobong kamarumabi. What is up? Yan! Hi, Giant G! Welcome back again for the episode ng Foodcast. Para sa episode na to, ano kaya ang tatry natin? Narinig nyo ba yun? Naglako po ang aming team para alamin kung masarap nga ba ang naririnig natin. Alamin natin!
RK! Camaro! Camaro. Legit talaga. Sabihin mo kung masarap ha. Sabihin ko kung masarap. In fairness masarap siya. Para siyang adobo. Masarap siyang pampulutan. Hi! Engineer. Camaro, patikim po at ano po yung masasabi natin? Mukhang masarap. Sige, try na. Masarap yung pagkakaluto. Tapos, crunchy. And juicy. Yung sarap. Salamat, Engineer Ke. Thank you. Hi, sir! Camaro po. Ano po ang nasa para sa inyo? First time kumain? First time. Sige, tikman mo. Malutong po siya. Medyo lasang adobo po. Masarap naman po siya. Crunchy. Okay, salamat sa AJ. Hello po, Moyang. Good morning. Camaro po. Sige, anak. Tikman po natin. Masarap. Pagka, ano ba ito? Adobo? Parang adobo? Oo. Okay. Tastes good. Salamat po. Salamat po, Kuya. Ay, masarap na. Even lang. Okay. Sarap siya. First time kong kumain yan. Sarap pala yan. Camaro. Sarap. Ano po yung kalasa niya? Adobo na may crunch. Crunch? Masarap with rice or with beer. Gusto niyo tikman? Let's taste it. First time niyo? Yes, First time po. Ano pong tawag dito? Camaro. Camaro. That's 1, 2, 3. Kanyaman. Kanyaman. Kanyaman yun! Kanyaman! Legit pa niya. Adobo. Adobo. Salamat. 10 out of 10. So, masarap siya, Ate Lady? Masarap. Ano masasabi mo? Pop na pop. Dapat kasama na siya sa food natin palagi. Palagi dapat kinakain. Masarap siya sa anong compartment? Ano? Pag-inuman. Abay! Salamat, Ate Lady. Hi, Jack! Tikman mo lang. Ang mabango siya. Oo nga, parang chicken. Asa sa chicken? Parang. Okay siya. Okay siya? Masarap. Salamat, First Jack! time. Kumuha pa siya ng isa. Sarap talaga, promise. Yummy! Camaro boy! Salamat, RK! Ayan, narinig po natin sa ating mga taste testers na napakasarap po na ating naririnig na Camaro. Kaya nakaka-excite naman itry at nakakatakam kahit ganun ang itsura. Pero tara na sa Pampanga at itry po ang ating Camaro. Back to you, Giant G!
Wow! At talagang game na game ang ating mga participants na itry ang adobong kamaru. And iba-iba talaga no, yung variety ng pagkain dito sa Central Luzon. And we can't wait to feature the other food. Right, Zai? Yes, tama yan, Gino. So ngayon naman, no, since napalapit na po yung ating 2023 local elections, no, pag-usapan naman po natin yung ilang mga issues na nag-arise for Sangguniang Kabataan. So, no, sir, hindi naman po lingit sa kaalaman natin na there are some negative impressions when it comes to our SKs. Some people say na puro mga liga ng basketball, volleyball, barangay pageants, yung iba naglalagay pa ng mga SK markers, or yung iba parang puro mga parol na lang every Christmas. Your thoughts on this, sir? Ano po yung masasabi niyo sa mga ganitong impressions on our SKs? Siguro no, coming from the perspective of being a DILG officer na nag-supervise ng mga Sangguniang Kabataan officials natin, minsan wala rin silang magawa kundi to follow dahil ito ay clamor of the public. So, I have this one scenario kung saan yung isa out of the 35 barangays ay nagpa-tournament siya ng basketball and volleyball. So, umani ng bashing online yung other barangay SK chairpersons. So, it means to say lamang na these programs na binibigay din ng SK ay minsan wala rin silang hold kundi to follow the clamor of the public. So, siguro the SK chairperson should be more prudent on how to package this type of activities. Kasi madalas talaga expected of them. Lalo na in terms of Christmas decorations, fiesta decorations. Pag nag-meeting ang isang sangguniang barangay council, pagdating sa session, binibigay talaga yung task sa SK dahil sila yung meron silang human resources to do the job, di ba? Pero how do you package this kind of activities? So I have this one benchmarking activity na ginawa sa isang local government unit here in Pampanga na before makasali ang isang team sa isang basketball tournament, kailangan niya mo-undergo yung 3 seminars on anti-drug abuse, on reproductive health, mga ganyan. So, pwede naman na ibigay natin ito pero package on a more useful or efficient way na hindi lang siya merely basketball activity, kundi you also advance your advocacy. Sabi nga ni Sir Zab, dapat yung lahat na ginagawa natin, meron tayong laging message or meron tayong goal na gusto nating i-propose sa ating mga communities. Sa akin naman, medyo naririnig ko rin sa mga kabataan lagi na lang basketball, lagi na lang pageant. Kasi nga, like kami din, meron hong personal na advocacy of introducing an alternative sport. But going back dun sa basketball at volleyball, I have nothing against these activities of the SK because sabi nga, kung ito ay gusto ng kabataan, nandun tayo dun sa need no? Pero ako, ang suggestion ko is, sana ang SK, mas gawin niyang progressive yung programa. Anong ibig ko sabihin dito? If gusto ng mga kabataan ng basketball or ng sport, pero sana ang gawin mo dyan ay it is a series of activities leading to a particular objective. What do I mean? For example, pwede ka magsimula with training bootcamp, let's say basketball bootcamp. That will end with yung liga. But yung end ng liga mo is to also identify maybe good players because eventually your ending is, I want to have a player in the PBA. So you have this progression of really a bigger, longer program where yes, meron isa dito yung gusto nila, pero hindi. Kailangan isa siyang progresibo, isa siyang step-by-step process where your ending is a bigger purpose, wherein really it's identification of good talent in sport. Ganun din sa mga pageants. No? Kung ito talaga ay hilig ng ibang kabataan, kailangan mo yung ibigay. Pero sana simulan mo rin, similar to that example I gave. Maybe meron kang workshops about, personal development, etc., leading to these small pageants, but leading again to having your own maybe Binibining Pilipinas representative. Diba? That's your progression. It's not just, the event should not be a start and an end in itself, but rather just a part of a bigger, objective that you want to accomplish. So sana yun, ako personally, sana yun yung gawin sana, especially with this reform with the SK Act, diba? Na sana with the planning procedures now in place, sana mas papalawak ng mga SKs natin yung mga ganong mga activities nila. Not just activities, but activities are parts of bigger programs. Yun sana. Ayun, sir. Sir Jason, as
TILC officer po, ano pa po ba yung ibang programs or roles of the SK aside from the activities po na kinakonduct nila? And ano pa po ba yung mga engagement nila sa public and other programs po? Una-una, no, dapat ang isang SK ay governed doon sa 9 centers of participation. So, hindi lang sila in terms of education, sports, meron din sila for health, environment, global mobility, partnership and linkages. So, marami tayong mga centers of participation at yan ay nakalagay sa ating Philippine Youth Development Plan. So, meron naman tayong mga macro strategies na dapat na makapag-contribute or attribute yung ating mga sangguniang kabataan chairpersons. Aside from the 9 centers of participation na dapat nila na i-perform nila, so syempre meron silang mga deliverables as per Republic Act 10742 and 11768 or the amendment of the SK Reform Act of 2015. So kailangan din sila nagko-conduct annually ng kanilang linggo ng kabataan. So ito ay isang celebratory na activity kung saan nagko-convene or nagko-congregate ang mga kabataan for them to identify yung mga pangailangan nila, for them to identify kung sino yung mga gusto nilang representations to these sectors dahil meron tayong tinatawag na Youth Development Council. So sa Youth Development Council naman, ito naman yung nagbibigay sa atin ng platform kung saan ang mga sectors sabi nga ni Sir, no, may progression. Hindi lang dapat na i-voice out yung needs nila. Dapat marunong din sila gumawa ng sarili nilang policies. So, the Youth Development Council through the SK Federation President ay makakapagpasa sila ng mga ordinansa or resolutions or more institutionalized mechanisms kung saan mas magiging grounded dahil ito ay mga mechanisms kung saan nai-implement na talaga nila at the local setting. So, dapat ang SK, sabi nga ni Sir, malawak, mataas yung pinanghuhugutan niya. Hindi lang siya dapat kung ano yung pangailangan ngayon. An SK should have a foresight. Yes. So, sir, it's very enlightening to hear that from the perspective, from the point of view of the DILG, no. So, building on that, sir, no, maybe pwede din po ba yung enlighten on the SK reform? Ano po ba yung dapat nating expect on that? Ano po ba yung expect nating changes in the upcoming years? So far kasi 2015 pa na ipasa yung SK Reform Act, no, yung 10742 at nagkaroon na siya ng amendment sa 11768. So yung Republic Act 11768 amending certain provisions of the Republic Act 10742 binigyan ng mas kapangyarihan ng isang sangguniang barangay council to really perform their job. Sa SK Reform Act of 2015 kasi walang honorarium ang mga barangay SK kagawad. So, paano sila mag-a-attend ng session? Wala silang any motivation in terms of paano nila ipa-perform yung kanilang mga duties. So, parang they're volunteers. They're elected, kagala-gala sila, pero they are working on volunteerism talaga. Not that volunteerism is bad, pero syempre they need their resources naman and assistance from the national government, di ba? So the 11768, ito mas pinatibay yung engagement na ating sangguniang barangay kagawad. It is not really new para sa ating pandinig na marami nag-resign ng barangay kagawad, na SK kagawad, marami mga hindi nagpa-participate na SK kagawad, pumupunta na lang para pumirma ng kanilang mga dapat na pirmahan, hindi nagiging functional, hindi na isa katuparan ng SK Reform Act of 2015 yung gusto sana na maging culture ng sangguniang kabataan council. So also dahil nga meron tayong anti-political dynasty na provision sa SK Reform Act, hindi maaari na makatakbo yung ating mga SK na maaaring meron silang within the second level of degree of consanguinity and affinity to any national, local na mga elective officials. So bawal sila. So we are looking na sana yung mga coming leaders sa darating na barangay and SK election ay hindi sila dahil anak lang sila ni kapitan, dahil sila ay anak ng mayor, kato ganyan. So mas nagtitiwala tayo sa magiging mga youth leaders natin na they're really coming from doon sa kanilang thirst para makapagserbisyo sa bayan and to really advance their advocacies dahil naniniwala sila na meron sila magagawa para sa kanilang barangay.
So ngayon, sir, no, before we formally end this conversation, no, maybe ask for a few words po from you, sir, from Sir Jason and from Sir Zab sa ating mga viewers, especially sa ating mga kabataan and other youth members, to hopefully po to inspire them, no, to become young leaders ng kanilang generations. Sir. Siguro may message to the general public natin ay unang-una, wag tayong malula doon sa pwede nating magawa, 'di ba? Kasi tandaan natin that nation building ay hindi lang nakaakibat ito sa gobyerno, sa mga leaders natin, sa mga influencers na tinatawag natin, or sa mga people with following. Tandaan natin na yung pagiging conscious natin sa sarili natin will really help the society. Tayo lang yung hindi tayo maging liability of the community is napakalaking tulong na ito para sa pamahalaan at para sa ating community itself. For us to become assets of the community, mas makaka-build tayo ng mga, makakatulong tayo sa mga institusyon, mas may magagawa tayo for the community dahil tayo, asset tayo. Tandaan natin, ang isang asset is an investment. So invest wisely sa ating mga kabataan, invest wisely on yourself, how you spend your time, how you do your effort, how you decide, how you process your thinking, and kung paano mo gustong i-portray yung sarili mo in the future, not just within the next few years, kundi meron kang end goal in sight. May foresight ka kung ano nga ba talaga yung tinatakbuhan ko. Yung mga ginagawa ko ba sa pang-araw-araw is contributory towards achieving that goal. So if you think na hindi pa sapat, so you may start on little things, di ba? Huwag kang malula na eto lang yung magagawa mo, eto lang yung baon mo for today, ito lang yung sahod mo. Tandaan natin when you put little things together, they can make a greater impact. So start investing in yourself. Ako naman, siguro maiksi na lang, no? Na kagaya ng sabi ko kanina, ang kabataan, meron kayong boses, meron kayong alam, meron kayong pwedeng share, no? Meron kayong pwedeng gawin. Siguro, mula doon sa pinanggagalingan na yon is just do something, just try it. Kasi wala namang mawawala. Subukan lang nating gumawa ng mabuti, subukan lang nating gumawa ng mga bagay na makakatulong. Tingin ko malaking bagay na yon, no? At yun na ang simula ng pagbabago sa lipunan at ang contribution ng kabataan sa Pilipinas. Yeah, so basically, that wraps up our discussion. Once again, maraming salamat po, Sir Jason and Sir Zab, for sharing your knowledge and expertise sa amin. At alam ko po na maraming natutunan yung ating mga kabataan at ang ating mga ka-HK. Yes, thank you so much, sirs. No? So, and to all our viewers, lalo na po sa ating mga viewers na mga millennials and mga Gen Zs, we do hope na marami po kayo natutunan sa ating discussion ngayong araw together with our resource speakers. And hopefully po, ma-share natin na itong ating mga knowledge na natutunan sa ating mga kaibigan, kaklase, or kapamilya para mas tumawak yung ating information sharing. At para po sa ating mga ka-HK, let's use our reach, yung ating pong influence, whether it's in social media platform or ikaw ay isang SK Council, gamitin nyo po iyon para ma-influencehan yung ibang tao na maging matino, maging mahusay, at maging maaasahan. At sa inyo pong lahat, sa ating online viewers, do not forget to like and subscribe to our official Facebook page, that is DILG Central Luzon, and to our official YouTube account, which is DILG Central Luzon, para lagi po yung updated sa mga kaganapan dito sa ating rehiyon. So muli, ako po si Gian Pangilinan. At ako naman po si Jero Sian, at magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng Kainan Kwentuhan na dito lamang sa Hapag Kaalaman.